Mahal ko pong kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Nakalapag na po tayo mula sa isang matagumpay na paglalakbay sa Switzerland. Sobra po tayong natutuwa sa napakaswabe nating klima rito. Talaga nga pong mahal na mahal tayo ng Diyos. Biruin po nyo, mahigit 30 taon na mula nung huli akong nakaranas ng winter at talaga namang halos hindi makilala ang ating buong delegasyon sa sobrang pagkakabalot dahil sa ginaw. Siguro po ay matagal-tagal muling mapapahinga sa loob ng aparador ang guwantes, scarf at overcoat na binaon natin sa ating pagbiyahe. Gaya nga po nang nabanggit ko bago tayo tumulak pa Switzerland noong nakarang Miyerkules ng gabi, mahaba-habang debate ang dinaanan bago tayo nagpasyang tanggapin ang imbitasyon ng World Economic Forum na dumalo sa kanilang pagtitipon. Sa huli po, nagdesisyon tayo marapat na bigyan mukha ang magagandang balitang tinatamasa ng ating bayan ngayon. Sino pa nga ba ang pinakanararapat na tumugon sa tanong na paano naabot ng Pilipinas ang kanyang mga tagumpay kundi tayo rin po mismo? Sa Davos po, inantabayanan ng mga pinuno at negosyante ng Europa at ibang bansa ang pagkakataong makapagpulong tayo at harapang matugunan ang kanilang mga katanungan. Nakarating na po sa kanila ang magagandang balita ukol sa Pilipinas. Nakikita na nila ang mga naisa sa katuparan nating reforma, ang paglago ng ating ekonomiya, pati na rin ang makatwiran nating paninindigan sa ugnayang panlabas. Katangi-tanging pagkakataon po ito upang ipaliwanag sa kanila ang ating mabubuting advokasya at patunayang ibang-iba na ang Pilipinas kumpara sa ating dinatnan. Kabilang po sa mga nakapulong natin ang mismong pinuno na at tagapagtatag ng World Economic Forum na si Professor Klaus Schwab na pinuri ang mga reformang inilatag natin at patuloy pang inilalatag. Bunga nga po ng aming pagpupulong ang isang magandang balita sa darating na 2014. Dito mismo sa Pilipinas gaganapin ang pagtitipon ng World Economic Forum in East Asia. Sipin po ninyo, ang dating uugod-ugod na Sikman of Asia, ngayon dire-diretso na sa pag-aarangkada at magiging tagpo na ng isa sa mahalagang pagtitipon sa riyon. Dinalaw rin po tayo ni Madam Christine Lagarde ng International Monetary Fund upang harapang marinig ang bagong kalakaran sa Pilipinas, ang katarungan at pagkakapatay-patay sa harap ng batas na nagbubunsod ng stabilidad at patas na laban sa sistema at sa ating pong merkado. Nakasabay po natin magsalita sa isang anti-corruption forum ang mga pinuno at opisyalis ng ibang bansa tulad ng Mongolia, Peru at India. Ibinahagi po namin sa isa't isa ang mga positibong bunga ng kanya-kanyang naming pagtahak sa tuwid na daan. Ang masasabi ko po, hindi tayo napahiya. Tunay nga pong tinitingala nila ang mga natamasa natin at sa totoo lang po ay naramdaman ko ang pagkasabik nilang magpatuloy sa landas ng tamang pamamahala dahil na rin sa ating mabuting halimbawa. Napuno rin po ang silid na pinagdausan ng CEO Roundtable na nabuo sa tulong ni Jaime at Fernando Sobel-de-Ayala ng Ayala Corporation. Dito po nakita natin na napakarami talagang gustong sumakay sa pag-arangkada ng ating ekonomiya. Saksi po sila, hindi tayo napako sa mga pangakong hatid ng ating agenda ng reforma. Ang mga kumpanyang matagal nang narito, magpapalawak ng kanilang mga operasyon at niyaya pa ang mga kumpanyang Pilipinong sumali sa mga joint venture, hindi lang po sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa. Hindi rin po nagkulang ang mga bagong kumpanya nagpahayag ng interes tungo sa Pilipinas upang tiyakin ang mga negosyong angkop sa kanila pong mga layunin. Pinuri po nila lahat ang pangmatagalang estratehiya natin ng pamumuhunan sa ating mamamayan sa pamamagitan ng edukasyon, kalusugan at iba pang serbisyong panlipunan. Mula po sa mga kumpanyang nakatutok sa edukasyon at infrastruktura hanggang sa retail at information technology at marami pang iba. Lahat po sila pumipila at nakikipag-ugnayan na sa atin. Nakikita nila ang bagong mukha ng Pilipinas at nagugustuhan nila ito. Kasama naman po si Punong Ministro Najib Tun Razak ng Malaysia at ang mga matataas na opisyal ng ibang bansa sa Timog Silangang Asya na ibalita natin ang kasalukuyang kalagayan ng ASEAN.
Lalo lamang pong napagtibay ng pagpupulong na ito ang kaisipang iisang rehiyong ating ginagalawan at ang pagsubok ng isa ay nangangailangan na nagkakaisang tugon mula sa mga membro ng ASEAN. At gaya po na lagi, hindi makukumpleto ang anumang pang-iibang bansa natin kung hindi natin makikita ang ating Filipino community. Doon po sa Zurich, na dinayo pati ng mga Pinoy sa karating bansang Liechtenstein, nakabiruan at nakakwentuhan po natin ang ating mga kababayan. Sa init po ng kanilang pagtanggap, alam ko pong hindi sila huli sa balita tungkol sa inang bayan. Ibang-iba na nga po ang Pilipinas. Ang kinatutuwa ko nga po, saan man panig ng mundo, tayo'y mapadpad, ganun pa rin ang ipinapakita ang mabubuting katangian ng Pilipino. Palaging may handang ngiti, palaging nag-uumapaw sa malasakit ang puso, at palaging handang makipagbayanihan upang iangat ang kanilang kapwa. Katunayan nga po, pinabaunan pa nila ako ng isang tseke, ang ikalawang yugto ng ambagan ng Filipino communities ng Switzerland at Liechtenstein para sa mga nasalanta ng Bagyong Pablo nitong nakarang buwan. Talaga nga naman pong nakakatuwang makita ang Pilipinong maski nasa malayong lugar man ay kusang umaalala at umaagapay sa kapwa Pilipino. Tunay nga po, sa tuwing dadayo ko sa ibang bansa, napapaalalahanan ako sa matayog na potensyal at kapasidad ng Pilipino. Ilagay mo lang ang Pinoy sa tamang kondisyon, bigyan mo lang tayo ng pagkakataon, kaya nating umangat, kaya nating umasenso. At ngayon nga po, nakikita na ng lahat, pinapatunayan na natin sa buong mundo. Hindi tayo mabibigo, handa tayong humarap sa anumang hamon, taas noon nating isusulong ang ating mga sarili dito sa landas ng pagbabago. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po.